Habaling nito ano na naman daw ba kaya ang tumatakbo sa isip ng babaeng ito, masama raw ang pakiramdam niya rito. Well ngayong lantaran na nitong ipinakita ang loyalty nito sa kanya at binasag ang loyalty nito kay Zhao Zuo tiyak na ito ay magdudulot sa pagbagsak ng prestige ni Zhao Zuo at iyon, ay hindi niya na maaasahan pa na makatulong sa kanyang task na pagpapabagsak sa bansang ito. Hay ang tanging maaasahan niya na lang ngayon ay si Old Li inutusan niya si Zhao Shu na lumapit, upang siya'y tulungang mag-draft ng edict. Nabigla si Zhao Shu sa kanyang narinig nagtanong kung anong uri ng edict naman daw ba kaya ang gustong ipadraft ng Majesty sa pagkakataong ito tumugon si Tuye na gusto niyang i-promote si Li Tianyuan sa posisyong Grand Chancellor, nagtanong kung mayroon bang problema. Ay tugon ni Zhao Shu sabay upo at dampot sa brush, wala naman daw. Inilahad sa kanyang isip na ang Grand Chancellor ay isang posisyong mas mataas kaysa sa left at right prime ministers magmula nang maitatag ang Great Chen. Ang tanging humawak lang sa posisyon na ito ay si Lord Wei Xinglu 100 taon na ang nakararaan. Ang posisyon ay naging bakante na mula noon at ngayong si Zhao Zuo ay nawalan ng kapangyarihan si Li Tianyuan ay gustong i-appoint ng Majesty bilang Grand Chancellor binabalak daw ba ng Majesty na kumilos laban kay Zhao Zuo? Ito raw ba ang dahilan kung bakit gumagamit ito ng edict upang ihiwalay yung dalawa pagkatapos na madraft ni Zhao Shu ang Imperial Edict? Ito'y tinatakan ni Tuye gamit ang bagong Imperial Seal. Sa parehong sandali ay nag-notify ang system ang boses ni Downey ay muling maririnig mula sa bracelet inilahad na dahil sa arrangements ng host, ang commander ng Northern Army na si Tu Su ay tinipon na ang kanyang hukbo sa Beijing. Ang unang yugto ng Jiangnan Rebellion ay nakumpleto na ang host ay babawasan ng 2,000 national power points ang balance nito sa kasalukuyan, ay 900 points na lang. Hahatawa ni Tuye ang points na nagain niya mula sa korte ay nawala rin agad, hahahagaya ng inaasahan mula sa kanya. Si Tuye ay nagpatuloy sa pagtawa at ang eksena, ay humawi patungo sa ibang dako. Makalipas ang kalahating buwan mula noon 8 milya sa hilaga ng Tianjin City ang Northern Army na nagmamarcha patungo sa timog ay tinalo ang mga guards ng Tianjin City, nakasamsam ng hindi mabilang na mga supply. Ang anggulo ay humawi patungo sa isang individual sa harap niya ay huminto ang isa pa na mapag-aalamang Deputy Commander ng Northern Army na si Wang Zhang, nag-report. Your Highness lahad nito ang kanilang army ay mahigit sa 10 araw nang nagmamarcha patimog subalit sila'y hindi naka-encounter ng anumang royalist na hukbo, siyang dahilan ng smooth nilang progreso. Gayunpaman sa naging battle kailan lang laban sa mga Longxiang guards ang kanilang naging tagumpay ay lubhang napakadali, kung kaya hinihinala niyang ito ay isang trap. O tugon ng individual at sa anong paraan naman daw ba dumugtong si General Wang na ang duty ng Longxiang guards ay ang protektahan ng Tianjin, at ang mga iyon ay nasa ilalim ng command ni Li Tianyuan. Although ang kanilang combat strength ay hindi kasing lakas ng Northern Army ang mga iyon pa rin ay maituturing na mga elite gayunpaman sa kasagsagan ng naging laban ang mga iyon ay tumakbo bago pa man maka-engage sa kanila, napakalinaw na ang mga iyon ay nagpatalo ng sadya. Sumabat ang isa pa na mapag-aalamang si Miss Xiao inilahad na si General Wang ay tama ang Tuye na iyon ay napakatuso, kasuklam-suklam. Iyon at si Li Tianyuan ay magkasabwat kung kaya malamang, na mayroong nakatagong trap sa bagay na ito. Siyempre tugon ng individual alam niyang iyon ay sinadya nun bakit sa tingin daw ba ng mga ito hindi niya naiintindihan ang mga schemes ng sarili niyang kapatid, mapag-aalaman na ang individual na ito pala ay walang iba kundi si Prince Tu Su. Nag-flashback ang isang eksena ilang taon na ang nakararaan sa loob ng palasyo kung saan, makikita ang yumaong Emperador Chenjun at ang batang Crown Prince na si Tu Su. Isang kaibigan mula sa malayo lahad ng Emperador nagtanong kung ano ang susunod na linya tugon ni Prince Tu Su isang kaibigan mula sa malayo natatandaan niya na raw sabay recite isang kaibigan mula sa malayo though malayo, ay kailangan pa ring maparusahan. Napabuntong hininga ang Emperador kasabay ng paghampas sa ulo ay sumigaw na bilang isang Crown Prince ito'y walang anumang utak, kaya papaano niya maipagkakatiwala rito ang Great Chen. Well lahad ni Prince Tu Su father marahil hindi nito alam subalit ang kanyang utak ay gumagana naman ng maayos sa katunayan nga kahapon sa training grounds, ay hinidbot niya ang ilang mga Longxiang soldiers. Inilahad ng Emperador na ito'y bawal kumain sa araw na ito, at kailangan nitong kopyahin ang lessons nito ng 100 beses.
Mula doon ay si Prince Tuso na lang ang naiwan sa loob ng study room. Inilahad na siya ay gutom na gustong-gusto niya na rong kumain nang bigla na lang mayroong batong tumama sa kanyang ulo. Mapag-aalam ang kagagawa ng batang Tuye, na sa bandang itaas dumaan. Ano lahat niya ito raw ba ay napag-alitan na naman nung matanda talaga rong hindi niya naiintindihan ito ay ang Crown Prince, yet ang buhay nito'y mas mahirap pa kaysa sa isang walang silbing prinsipeng tulad niya. Tumugon si Prince Tuso na iyon ang dahilan kung bakit kinaiinggitan niya ito. Ang kanilang ama ay mayroong napakataas na expectation sa kanya. Gusto nung siya ay maging isang wise ruler na maaalala nang siya ay pinutol ni Tuye. Well, kung hindi niya raw ma-e-enjoy ang buhay, ano ang silbi ng pagiging emperador? Idinugtong ni Prince Tuso na hindi niya alam kung papaano pamamahalaan ang bansa. Ang gusto niya lang ay ang mag-lead ng hukbo. Ngunit bakit kailangang siya pa ay maging si Tuso bilang eldest son ng Tu family at bilang Crown Prince ng Great Chen Dynasty, siya ay walang anumang choice. Ganito ang naging reaksyon ni Tuye sa kanyang narinig. Well, ang bagay daw na ito ay napakasimple lang. Sa hinaharap ay aagawin niya mula rito ang posisyon bilang emperador at nihuhubaran niya pa ito ng apelyidong Tu, nang ma-enjoy nito ang buhay na gusto nito. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Idyot sambit ni Prince Tuso kasabay ng pagpapatakbo sa kanyang kabayo ay nagbigay ng command magmarcha patungong Tianjin City. Bilang tugon, ay ipinadyak ng mga sundalo ang kanilang mga sibat. Isang gabi ang eksena ay bumalik sa capital. Sa entrance ng palasyo ay maririnig ang boses ni Zhao Shu. Pakiusap Lord Li. Ito raw ay bumalik, ang Majesty ay hindi available upang ito'y harapin ngayon. Sinabi ni Grand Chancellor Li na ang Northern Army ay umalis na sa Beijing at nagmarcha patungong timog. 5 araw na ang nakararaan. Sa ngayon ang mga iyon ay 800 milya na lang ang layo mula sa Tianjin, kaya kailangan niyang makita ang Majesty. Tumugon lang si Zhao Shu na alam na ng Majesty ang patungkol sa bagay na ito at iyon ay naniniwala sa kakayahan nito, naniniwalang kayang-kaya nitong ma-handle ang bagay na iyon. After all, ang Longxiang Guards ay nasa ilalim na ng command nito, kaya naturally ang depensa ng Tianjin City ay nasa mga kamay na nito. Besides, ito ay isa na ngayong Grand Chancellor, kaya natural lang na makibahagi ito sa burden ng Majesty. Ganito ang naging reaksyon ni Grand Chancellor Li sa kanyang narinig. Your Majesty, sambit niya sa kanyang isip, so gusto nitong akuin niya ang sisi. Iginiit na siya ay masyado lang na ino-overestimate ng Majesty. Si Tuso ay kilala bilang God of War at ang Northern Army ay ang pinaka-elite na puwersa ng Great Chen Dynasty. Lord Li, sabat ni Zhao Shu, hindi na raw nito kailangang mag-alala pa, alam na ng Majesty ang patungkol sa lakas na taglay ng Northern Army. Kung kaya sinabi no na maaari itong mag-command mula sa likuran, mag-strategize ng hindi nagtitake ng risk sa frontline hanggat ang Longxiang Army lang ay magpakita ng katapangan sa harap ng mga kalaban. Kahit na ang mga ito pa ay mag-retreat, ay ituturing pa rin bilang honorable defeat. Ano sambit ni Grand Chancellor Li sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla? Hanggat ang Longxiang Army lang ay lumaban, manalo man o matalo ay acceptable na patanong, kung ano ang tunay na intensyon ng Majesty sa move na ito. Lord Li, dugtong pa ni Zhao Shu, nilo-look forward ng Majesty ang magandang balita nito. Mula doon ay isinarado na ni Zhao Shu ang pinto kasabay ng pag-exhale ay nag-inat umano'y ang pag-arte sa harap ng old fox na Li Tianyuan na iyon, ay napaka-exhausting. Kamusta Zhao Shu? Lahad ni Tuye sa loob nagtanong, kung nahandle ba nito ang lumang baryang pilak na iyon. Your Majesty, tugon ni Zhao Shu umano'y nang naaayon sa instructions nito, hindi lang sa pinigilan niya si Li Tianyuan, iyon din ay pinalid niya sa Longxiang Army palabas ng syudad, upang intercept ang Northern Army. Gayunpaman hindi niya raw naiintindihan dahil once na marating na ng Northern Army ang Tianjin City, ang consequence ay magiging unimaginable sa ganoon kakritikal na sitwasyon. Papaanong nangyaring ipinagkatiwala pa rin ng Majesty kay Lord Li ang pag-lead sa Longxiang Guards at ninagsabi pang ang pagkapanalo't pagkatalo'y hindi na mahalaga. Pagkapanalo't pagkatalo, tugon ni Tuye sa patanong na tono. Syempre siya raw ay mayroong pakisabay dugtong sa kanyang isip, na syempre gusto niyang matalo ang mga iyon. Although ang Longxiang Guards ay hindi kasing lakas ng Northern Army, ang mga iyon pa rin ay ang pangalawang pinaka-elite na puwersa ng Great Chen, kung kaya kapag talagang napagtibay ng mga iyon ang Tianjin, wala nang kasiguruhan pa na ang Northern Army ay makaka-breakthrough. Kung kaya naman kailangan niyang palabasin ang mga iyon at hayaang makipaglaban sa open field, ihatid sa kanilang kamatayan. Although si Li Tianyuan ay Tuso, iyon ay hindi mahusay sa pag-command ng mga hukbo, kaya ang pagkatalo ng mga iyon ay hindi lang sa magiging tiyak, mapuprovoke pa si Tuso na maunang umatake.
Thus sa ganitong paraan, ang Jiangnan Rebellion event ay madali lang na maa-accomplish. Hihingisi niya nagpatuloy sa pagtawa sa kanyang isip ay inilahad ni Zhao Shu na sa ngising ito na ipinapakita ng Majesty tiyak na magsasuffer ng husto si Li Tianyuan sa pagkakataong ito, si Lord Li ay nasa trouble. Sa labas ay napaisip si Grand Chancellor Li si Tuye ay bumitaw sa kapangyarihan upang siya ay hayaang elid ang hukbo at i-intercept ang Northern Army nagsabi pang siya'y walang pake sa magiging resulta mayroon daw bang mas malalim na kahulugan sa likod nito. Sa parehong sandali ay maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng isang boses tinatawag ang kanyang pangalan mapag-aalaman, na ito ay walang iba kundi si Prime Minister Zhao. Siya'y agad nitong kinuwelyuhan sumigaw na no wonder na ito ay nagpanggap na may sakit at hindi dumalo sa korte nung araw na iyon so ito raw pala ay nakipagtulungan na kay Tuye upang siya ay edispatsa, hindi raw ba? Kasabay ng pagwaksi ay nagtanong si Grand Chancellor Li kung ano ang pinagsasasabi nito nagtanong, kung kailan naman ba siya nakipagtulungan kay Tuye upang ito ay edispatsa. Kung ganun sigaw ni Prime Minister Zhao kung ganun ipaliwanag daw nito kung bakit pagkatapos niyang mapahiya sa korte ito'y agad nung inappoint bilang Grand Chancellor sa pasigaw din na paraan ay sumabat si Grand Chancellor Li na kung iisipin lang nito ng mabuti, mapagtatanto nitong iyon ay naghahasik lang ng discord sa pagitan nila. Isa pa ngayong nagmamarcha na si Tu Su patungo rito sa Tianjing, bakit mayroon pa rin itong ganang makipagtalo sa kanya patungkol sa mga walang silbing bagay na ito? Hatugon ni Prime Minister Zhao walang silbing bagay sa tingin daw ba nito hindi niya alam ang patungkol doon sa dalawang babaeng inilagay nito sa tabi ni Tuye yung isa ay ginawang advisor ni Tuye habang ang isa naman ay ang siyang ipinamanage sa treasury talaga raw bang binabalak nitong sumali kay Tuye? Hindi umimik si Grand Chancellor Li idinugtong ni Prime Minister Zhao na alam niya rin na ang mga babaeng iyon ay mga descendants ng mga convicted officials na inadopt nito ilang taon na ang nakararaan ayaw naman siguro nitong malaman ni Tuye ang patungkol sa identity ng mga iyon, hindi raw ba? Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Grand Chancellor Li sa kanyang narinig subalit ikinumpus niya ang kanyang sarili Lord Zhao, naiintindihan niya na raw ngayon. Perhaps na ang ilan sa kanyang mga previous actions ay nagdulot upang siya ay ma-misunderstood nito kung kaya sa tingin niya, kailangan niyang i-clear ang misunderstanding na ito. Nagtanong si Prime Minister Zhao kung ano ang binabalak nitong gawin at siya ay nabigla, nang inilabas ni Grand Chancellor Li ang isang item. Ano hiyaw niya hindi raw ba't ito ay ang tama ganoon nga, putol ni Grand Chancellor Li. Ito ay ang Tiger Talisman ng Longxiang Army gamit ang talisman na ito ay maaaring mong makomand ang 30,000 Longxiang troops ng Tianjing. Ngayon ito raw ay ipinagkakatiwala niya rito kung kaya Lord Zhao, pakiusap wag itong tumanggi. Ang Tiger Talisman. Nung ang dating emperador ay buhay pa si Li Tianyuan at Zhao Zuo, ay ang left at prime minister na nag-assist sa emperador sa pamamahala sa Great Chen Dynasty. Upang maging balanse ang kapangyarihan ng mga ministro ang dalawang napakahalagang national artifacts, ay ipinagkatiwala ng dating emperador sa dalawa. Si Zhao Zuo bilang left prime minister ay ang siyang humawak sa imperial seal responsable sa pag-convey sa mga decree ng emperador, at pamamahala sa mga opisyal. Sa kabilang banda naman si Li Tianyuan bilang right prime minister ay ang siyang humawak sa Tiger Talisman, siyang humawak sa control at command sa elite na Longxiang forces at responsable sa pag-guard sa Tianjing. Dahil dito pagkatapos na pumanaw ng dating emperador si Zhao Zuo at Li Tianyuan ay pinanatili ang kapayapaang panlabas, nagtulungan sa pagsuporta kay Tuye bilang puppet. Gayunpaman sa hindi inaasahan dahil sa kung anong mga paraan ni Tuye si Zhao Zuo ay unti-unting bumagsak, at ngayon ay nasa bingit na ng desperasyon. Kung kaya naman bilang siyang may hawak sa Tiger Talisman si Li Tianyuan, ay ang siya na ngayong pinakamakapangyarihang ministro ng Tianjing at pinakamatinding threat sa emperador. Sa kanyang isip ay inilahad ni Li Tianyuan na kung kaya sa pagkakataong ito siya ay lantarang pinromote ni Tuye bilang Grand Chancellor pinalid sa Longxiang Guards upang i-resist ang Northern Army basically, siya ay inilalagay nun sa mainit na spot. Ang Tiger Talisman na ito ay naging isa ng mas ilan na topic kung kaya naman mas maiging samantalahin niya na lang ang pagkakataong ito, upang temporaryo na ma-stabilize ang relasyon niya kay Zhao Zuo at maiwasan ito mula sa tuluyang pagiging desperado. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Prime Minister Zhao habang nakatitig sa Tiger Talisman oldly lahad niya nagtanong,
kung sinusubukan ba nitong makipaglaro sa kanya sa maruming paraan. Nakuha niya na raw ang mensahe kapag tinanggap niya ang talisman na ito kailangan niyang i-lead ang Longxiang Guard upang harapin ang Northern Army ni Tu Su, tama raw ba? Ang baliw na Tu Su na iyon ay reckless, iyon ay hindi niya kayang talunin sa isang labanan kasabay ng pagwaksi sa talisman ay isinigaw na kung gusto nitong mamatay, ito na ay ang siyang magpakamatay doon. Ang ekspresyon ni Grand Chancellor Li ay naging seryoso. Lord Zhao, lahad niya ito raw ba ay dahil sa siya ay nagiging gentle ngayon, kung kaya nami-misunderstood nito ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Ang hawak nitong Imperial Seal ay nabasag na, ang dignidad nito sa harap ng mga opisyal ay bumagsak na at ito ay tinredor din maging ni Zhao Shu, ito ay wala ng barahang magagamit pa sa laro. Ikaw Pao Tal, na sambit ni Prime Minister Zhao, nagtanong kung siya ba ay binabantaan nito. Si Grand Chancellor Li ay humakbang patungo sa Tiger Talisman na nasa sahig, inilahad na siya ay naghahayag lang ng katotohanan. Although ang paghawak sa Tiger Talisman ay risky, ito na lang ang bukod tanging barahang natitira para rito. Ang sinabi nito sa kanyang pakikipaglaro sa maruming paraan ay mali sapagkat ito ay hayagan, isang straightforward na strategy. Sa ngayon ito pa rin ay ang left prime minister sa status nitong ito at sa Tiger Talisman na ito maaari nitong makomand ang Longxiang Guard, kaya kung ikaw konsidera ang kanilang nakaraang relasyon ito na ang huling chance ang maibibigay niya rito kasabay ng pagtalikod at hakbang ay idinugtong na kung kaya, gamitin nito ng maayos ang oportunidad na ito. Damit mura ni Prime Minister Zhao sa kanyang isip, ang pag-lead ng hukbo patungo sa battle ay walang dudang paghahanap lang ng kamatayan, subalit si Li Tianyuan ay hindi mali, sapagkat talagang siya'y wala ng iba pang barahang magagamit sa laro. Sa kabilang banda ay mayroong ilang potensyal na kalaban, si Tu Ye, si Tu Su at maging si Li Tianyuan, pues kung ganon, siya'y wag sisisihin ng mga ito patungkol sa susunod na mangyayari. Mula doon makalipas ang ilang araw, ang eksena ay dumatal sa isang partikular na lugar kung saan makikitang nasusunog ang mga kabahayan sa isang village. Maririnig ang alingaw-ngaw ng pag-iyak ng mga residente, ang mga members ng Longxiang Guard ay makikitang nanloloob. Sa sumunod na ilan pang mga araw, ang ilang mga village na malapit sa Chenjing ay kanilang niransak at syempre, ito ay alinsunod sa command ni Prime Minister Zhao. Officer, pagmamakaawa ng isang residente ng walang pagkain, sila'y hindi makakasurvive sa paparating na taglamig, kung kaya naman, pakiusap sila'y tirhan ng mga ito ng kahit na kaunti. Bungkos ng mga reklamador, sambit ni Prime Minister Zhao sa loob ng carriage, tinatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang Longxiang Guards, yet hindi magawa ng maayos ang ganito kaliit na task. Umano'y kung hindi niya pa inutusan ang mga ito na sunugin ang mga kabahayan, sino ba ang nakakaalam kung gaano pa katagal ang kakailanganin bago makakolekta ng sapat na military ration? Master Zhao, report ni Commander Yuan Tianxiu, sila raw ay nakakolekta na ng sapat na rasyon, subalit, ang tauhan nitong ito'y mangangahas ng magsalita. Ang dapat na trabaho nila ay ang pagkumpronte sa mga rebelde, yet ang ginagawa nila ay ang pag-raid sa mga village na malapit sa Chenjing, bago pa man magsimula ang battle. Ito raw ay, sa pasigaw na paraan ay idinugtong ni Commander Yuan na ang rasyon na ito na kinukuha nila mula sa mga tao ng Chenjing ay ang siyang inaasahan ng mga ito upang makasurvive sa paparating na taglamig. Master, hindi lang sa ito ay makakapinsala sa reputasyon nito, magpapasama rin sa mga sundalo ng Longxiang Guards. Commander Yuan, tugon ni Prime Minister Zhao kasabay ng paghawi ng kurtina, bumaba at nagtanong, kung kino-question ba nito ang kanyang desisyon. Sinabi ni Commander Yuan na ang tauhan nitong ito ay hindi magtatangka moral, patanong na dugtong ni Prime Minister Zhao, umano'y kahit na ang Longxiang Guard pa ay punong-puno ng moral, talaga raw bang iniisip ng mga itong ang mga ito ay makakasabay sa Zhenbei Army ni Tu Su? Ganito ang naging reaksyon ni Commander Yuan sa kanyang narinig. Idinagdag ni Prime Minister Zhao na iyon ang dahilan kung bakit siya ay gumawa ng ilang mga plano, upang maiangat ang tsansa ng mga itong magtagumpay. Kapag iniwasan nila ang pangunahing puwersa ng mga rebelde at mag-adopt sa Scorched Earth policy na nasa Chenjing, putulin ang linya ng supply ng mga iyon, maaari nilang mapatay si Tu Su sa gutom. Master, tugon ni Commander Yuan, subalit ang mga tao na tina-target nito gamit ang Scorched Earth policy na ito, ay mga mamamayan ng kanilang Chenjing. Iyon na nga sigaw ni Prime Minister Zhao, dahil sa ang mga ito ay mga mamamayan ng Chenjing, dapat lang na ang mga ito ay mayroong resolve na magsakripisyo para sa Majesty. Binigyang diin na ang bagay na ito ay karangalan ng mga ito,
hindi makapaniwala si Commander Yuan sa kanyang narinig. Mula doon ay umalis na ang grupo ni Prime Minister Zhao Li Tianyuan. Sambit niya sa kanyang isip sa loob ng carriage umano'y salamat sa Longxiang Guard nito, subalit siya ay magpapas sa pakikipaglaban ng direkta kay Tu Su. Siya ay mag-e-stock up lang ng mga supply iiwasan ang rebelding puwersa, ito na ang ipapadil niya sa lahat ng mess na ito na iiwan niya rito maging ito man ay mabubuhay o mamamatay, hindi na mahalaga pa. Ang teritoryo ng Chen Dynasty ay napakalawak kaya papaano naman ba mangyayaring siya'y hindi makakahanap ng lugar kung saan maaaring magsettle ang linyang ito ay inulit niya pa ng isang beses, ang alingaw-ngaw ng kanyang tawa ay maririnig. Commander Yuan sambit ng isang sundalo nagtanong kung ano na ang gagawin nila ngayon tumugon si Commander Yuan na hawak ni Master Zhao ang Tiger Talisman kaya hindi nila maaaring suwayin ang orders nito gayunpaman, kailangan nitong isagawa ang mga bagay na ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang gubat, kung saan makikita si Miss Xiao. Siya ay huminto sa isang sanga at pinagmasdan, ang nasusunog na village. Sa kanyang isip ay inilahad na malamang na ito ay kagagawan na naman ng foolish na ruler na iyon sa parehong pagkakataon sa ibaba kung saan nagkukumpulan ang mga damo, ay mayroong maririnig na kaluskos. Ito'y napansin ni Miss Xiao nagtanong kung sino ito mapag-aalaman, na ito pala ay walang iba kundi yung mismong sundalong kausap ni Commander Yuan kanina. Teka lang sambit nito kasabay ng pagtaas ng mga kamay tinanong si Miss Xiao kung ito ba ay isang scout mula sa Zhenbei Army ito raw ay huwag mag-alala, siya ay walang anumang masamang intensyon. Siya ay narito sa ilalim ng orders ni Commander Yuan ng Longxiang Guard, spesipikong naghihintay dito para rito. Ano pagtataka naman ni Miss Xiao siya'y hinihintay nito nagtanong, kung ano ang sadya nito. Tumugon ang sundalo na ang Longxiang Guards ay walang anumang balak na maging kalaban ni Prince Tu Su sa katunayan yung mga rasyong iniwan ni Commander Yuan para sa mga ito ilang araw na ang nakararaan, ay representasyon ng kanilang stance. Rasyon patanong na sambit ni Miss Xiao so ang naging pagkatalo raw pala ng mga ito nung araw na iyon ay intentional sa kasamaang palad sabat ng sundalo sa kasamaang palad, ang mga rasyong iyon ay nakaw mula sa mga village na ito. Ito ay kagagawa ng foolish na emperador na iyon tama raw ba hindi tanggi ng sundalo ito raw ay kagagawa ni Zhao Zuo hawak noon ang Tiger Talisman ngayon, kaya iyon ay hindi magawang masalungat ni Commander Yuan. Iyon ay nagbigay ng orders na looban ng mga area na nakapalibot sa Chenjing pag-adopt sa Scorched Earth Policy, na ang intensyon ay pagpagod sa Zhenbei Army sa pamamagitan ng atresyon. Kung kaya naman pa sekretong isinagawa ni Commander Yuan ang arrangement na ito siya'y pinaghintay nun dito, upang makipag-coordinate sa Zhenbei Army. Nagbigay ng ganitong tingin si Miss Xiao well naiintindihan niya na raw ngayon agad na tinawag ang mensaherong ibon inilahad sa sundalo na hindi niya mabi-verify ang sinasabi nito subalit, ang bagay na ito ay ere-report niya sa prinsipe. Ang prinsipe na ang gagawa ng judgment nagtanong ang sundalo kung hindi ba ito tutungo doon upang mag-report ng personal, sumagot si Miss Xiao na siya ay mayroon pang ilang task na kailangang gawin. Perhaps sila raw ay magkikitang muli sa lalong madaling panahon, si Miss Xiao ay tumuloy na. Ang eksena ay humawi patungo sa capital kung saan sa labas, ay makikitang ang Zhenbei Army ay nakarating na't nagtayo ng mga tent. Alright sambit ni Tuye mula sa itaas ng city wall very good umano'y sa pagkakataong ito, ang lahat ay under control na sa wakas. Si Zhao Zuo ang matandang asong iyon ay dinala ang halos buong Longxiang Guard sa labas, nag-iwan lang ng kulang-kulang 1,000 mga sundalo upang pamrotekta sa syudad. My dear brother hindi pa raw ba nito bibilisan sa pagtapos sa kanya gayunpaman biglang mayroong napansin si Tuye mayroon dong hindi tama rito dahil hindi ba't sinasabing ang Zhenbei Army ay binubuo ng 100,000 mga sundalo subalit ang mga sundalong ito na narito though marami, mukhang hindi 100,000. Hindi raw ba kaya na hinati ng kanyang big brother ang puwersa ng kanyang hukbo sa pagdil sa isang tulad niyang walang silbi? Sa sumunod na sandali ay humawi ang anggulo patungo kay Tu Su sa kanyang isip ay napatanong si Tuye kung bakit hindi pa ito umaatake at bakit ito lumalapit ng mag-isa ito raw ba ay hindi natatakot? Napansin niya ang ginawang paghila ng isang guard sa string ng hawak nitong pana kung kaya naman ito'y agad niyang pinigilan, isang bagay naman na labis na ikinagulantang ng guard. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Tuye kung sino ang nagbigay rito ng utos na tumira ibaba raw nito ang kanyang pana,
sabay dugtong sa kanyang isip na kapag pinatay nito si Tusu, sino pa ang sasakop sa Chen Dynasty. Nagbigay ng ganitong tingin si Prince Tusu Tuye pangising sambit niya sa wakas ba, ito'y naging isa ng foolish ruler na dati pa nitong hinahangad. Nagpapakasasa sa pleasure nagmamatigas na magbago at nililibak ang mga rules, tama-tama sambit ni Tuye sa kanyang isip siya raw ang tinutukoy nito. Gayunpaman biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang idinugtong ni Prince Tusu na ang ito ay umabot sa ganoong length sa pagpapanggap bilang isang foolish emperor ito, ay napakahusay sa pagtatago sa lahat ng kabaitang nasa kaloob-looban nito. Ang pag-ihip ng hangin ay humintugan nito, ang naging reaksyon ni Tuye sa kanyang narinig. Kabaitan sambit niya sa kanyang isip na patanong, kung ano ang pinagsasasabi ng taong ito. Ano dugtong niya pa siya mabait, teka lang mukhang naiintindihan niya na raw ang ito ay tumungo rito ng ganito kalapit ng mag-isa at magbitaw ng ganitong uri ng pambo bola mukhang siya'y sinusubukan nitong disarmahan, gamit ang kataga. Ayaw nitong mag-suffer ng anumang losses ang Zenbei Army kung kaya ito'y lumalapit dito ng mag-isa nagbabalak na siya ay pasukuan gamit lang ang kataga, umaasang makukuha ang syudad ng walang nangyayaring labanan. Gayunpaman kapag siya ay sumuko ng direkta hindi mamimit ang kondisyon ng Jiangnan Rebellion event kung kaya, no way na matatapos ang araw na ito nang walang mangyayaring labanan. Hasambit niya sa malakas na boses at nitinatawag nitong God of War ang sarili nito yet ang battle ay sisimulan sa ganito kapormal na pag-uusap sa frontline may Emperor sabat ni Prince Tuso kasabay ng pag-iling-iling bumunot ng espada, umano'y ang bunganga nito'y kasing talas pa rin ang lagi. Gayunpaman speaking of formal heto na dugtong niya sa kanyang isip ang main event ay paparating na, binigyan ng command ang kanyang hukbo na iangat ang mga bandila. Kasunod nito'y ang sabayang pagpadyak kasunod ng muling command ng Prince Tusu ay nagsihiyaw ang mga sundalo parusahan si Zhao Zuo linisin ang korte parusahan si Zhao Zuo, linisin ang korte. Ang mga katagang ito'y inulit pa ng paulit-ulit ng Zenbei Army si Prince Tusu ay kumindat patungo sa kanyang kapatid, ang boses ni Downy ay muling maririnig. Dahil sa ginawang pagsuko ng dating Crown Prince na si Tusu sa host ang Jiangnan Rebellion event ay papasok na sa pangalawang yugto, isang event na tinatawag na pagsuko sa trono patungo sa karapat-dapat na successor. Sa orihinal na mundo kung saan nagmula ang host si Prince Li Chengqi ng Tang Ruizong ay isinuko ang trono kay Lilongji pinanatili ang malalim na ugnayan nilang magkapatid, isang kwentong ipinagdiwang ng lahat. Ang event na ito na tinatawag na pagsuko sa trono patungo sa karapat-dapat na successor ay nagdulot upang ang national power points ng host ay madagdagan ng 5,000 sa kasalukuyan, ang national power balance ng host ay nasa 5,900. Ang pangyayaring ito'y nagdulot upang mabaliw si Tuye, siya'y napaluhod. Ano lahad niya siya'y tinatawag nitong emperor so ina-acknowledge nito ang kanyang paghahari, syempre naman tugon ni Prince Tusu. Sa pagkakataong ito siya raw ay tumungo lang sa capital upang congratulate ang majesty sa pag-ascend nito sa trono after all, ang patungkol sa bagay na ito ay napagkasunduan na nila 10 taon na ang nakararaan. Idinugtong na ang manatilit makulong dito sa Tianjin bilang isang emperador ay hindi kasing satisfying ng pakikipaglaban sa frontlines by comparison ang pagiging emperador, ay isang living death para sa kanya. Ang trono ang imperial title maging ang apelyidong ito ay isang kadinang nakaposa sa kanya gayunpaman ngayong sa wakas ay nagawa na nitong matupad ang ipinangako nito sa kanya noon, siya'y makakalaya na rin mula sa mga kadinang iyon. Natigilan saglit si Tuye sa kanyang narinig sa sumunod na sandali ay sumigaw na ayaw niya umano'y hindi ito raw ay nagkakamali well isantabi na lang daw muna nila sa ngayon ang patungkol sa bagay na iyon nagtanong, kung talaga bang binabalak nitong patayin si Zhao Zuo. Natawa si Prince Tusu sa kanyang narinig syempre tugon niya sabay sigaw na ang Zhao Zuo na iyon ay nag-forge ng imperial decree nag-attempt na siya'y saktan, ninakaw pa ang Tiger Talisman upang mag-plot ng treason. Umano'y siya ay nagbigay na ng order sa kanyang subordinate na si Wang Zan na mag-lead ng 80,000 hukbo mula sa Zenbei Army upang magmarcha patungo kay Zhao Zuo binigyang diin na pagdating ng oras, presente niya ang ulo ng Zhao Zuo na iyon bilang regalo sa coronation ng majesty. Gayunpaman sa sumunod na sandali siya ay nagtanong kung saan iyon pumunta, siya pa naman daw ay nag-practice ng husto ma-achieve lang ang ganito ka-powerful na speech. Lumalabas na si Tuye pala ay bumaba sa sumunod na sandali lula ng kabayo, ay humarurot sa harap mismo ni Prince Tusu.
Inilahad sa kanyang isip na kapag ipinush niya ang kanyang sarili't sumakay ng mayroong sapat na bilis at mag-take ng shortcut, papaano naman daw ba makakakompete ang Wang Zon na iyon sa kanya pagdating sa bilis? Umano'y walang sino man ang allowed na makakuha sa buhay ng matandang asong iyon maliban sa kanya, ang buhay ng Zhao Zuo na iyon ay sa kanya lang nabibilang. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan, maririnig ang alingaw-ngaw ng sunod-sunod na mga hagupit. Galit may walang anumang magawa ang mga sundalo ng Longxiang Guard lumalabas na sa kasalukuyan, si General o Commander Yuan pala ay hinahagupit ni Prime Minister Zhao. Inilahad ng ministro na siya'y nagngangalay na kakahampas yet ito'y hindi nagpapakawala ng kahit na haluihoy, talagang ito raw ay matigas. Gayunpaman ito ay sekretong nakipag-meet sa mga tao ni Tu Su sila'y tinredor nito, nakipagtulungan sa mga rebelde. Tinredor nito ang kanilang Great Chen at banigo ang tiwala ng kanilang emperador ang ganitong uri ng krimen ay nagwawarrant ng execution ng buo nitong pamilya, ang Latigo'y muling kumonekta. Nagpunas ng pawi si Prime Minister Zhao sa parehong sandali, ay pumasok sa tent ang isang sundalo. O baling ni Prime Minister Zhao sa wakas daw ba hindi na nito kinayang magpigil pa nagtanong, kung iniisip ba nitong ang lugar na ito'y isang lugar kung saan maaaring ito'y pumasok na lang ng basta-basta. Commander Yuan hiyaw niya pa ang subordinate nito ay nang himasok sa isang sensitive na area binabalak daw ba nitong siya ay patayin at palitan, napae ng ulo. Hahataw na sana si Prime Minister Zhao nang bigla na lang mayroong pumigil sa kanya isang bagay na kanyang ipinagtaka ganoon din ng dalawa mapag-aalaman, na ito pala ay walang iba kundi si Tuye. Zhao Zuo sambit niya ito raw ay tumigil na sa pagpuwersa sa swerte nito, nakaramdam ng pagkabahala si Prime Minister Zhao. Ang kamay ni Tuye ay lamapat sa kanyang pisngi Lord Zhao pakiusap tingnan daw nito, nagtanong kung ano ang nakikita nito. Umano'y 8,000 mga sundalo mula sa Northern Army ay narito upang pabagsakin ito nagtanong kung alam ba nito kung ano ang isinisigaw ng mga ito pagkasigaw ni Tuye na linisin ang korte, ay tumugon ng mga sundalo na i-execute si Zhao Zuo dahilan, upang mapaisip si Prime Minister Zhao kung nailagay niya ba ng kusa sa death trap ang kanyang sarili. Ang espada'y itinuon ni Tuye sa taling nakagapos kay Commander Yuan inilahad kay Prime Minister Zhao na sa ganito kakritikal na sandali ay nawala rito ang loyalty ng Longxiang soldiers Lord Zhao ang galing nito pagdating sa panliligaw sa kamatayan, ay talagang walang kapantay. Umano'y kung hindi lang dahil sa siya ay dumating sa tamang oras ito'y hindi na maililigtas no way sambit ni Prime Minister Zhao sa kanyang isip, ito raw ay imposible. Gayunpaman sa kung anong dahilan pagkatagpas ng tali ay ngumisi si Prime Minister Zhao na iintindihan niya na raw ngayon, siya'y muntik nang mahulog sa trick nito. Ano talaga raw bang ito ay magiging ganoon kabait upang siya ay iligtas na titiyak niya raw na ito ay tumakas mula sa Tianjin pagkatapos na masakop ni Tu Su at iyon ang dahilan, kung bakit ito narito. Halinisin ng korte ito raw ay pinagtutunog nitong kapanipaniwala kasabay ng sunod-sunod na slash ay idinugtong na kung talagang mayroong mangyayaring execution, dapat ito na ang inunang pinatay ni Tu Su tama raw ba? Tila nanigas ang dalawa buti na lang at agad na kumilos ang isang sundalo binunggo si Prime Minister Zhao mapag-aalaman, na ang sundalong ito pala ay nagngangalang Yuan Hu. Sinabi ni Prime Minister Zhao na ito'y naghahanap ng kamatayan sa sumunod na sandali, ay pumulandet ang mga dugo ni Yuan Hu. Ang paningin ni Tuye ay natuon sa kanya hanggang sa kanyang pagbagsak, hanggang sa malagotan ng hininga. Ang espada'y itinutok ni Prime Minister Zhao sa kanyang leeg, sinabihang sumunod sa kanya at mag-behave. Umano'y once na sila ay makaalis sa kampong ito ito'y ihahatid niya sa bagong emperador hindi lang sa ang buhay nito'y ma-e-spare, siya rin ay magtatamo ng great achievement. Sa puntong ito'y napuno na si Tuye Zhao Zuo mariing sambit niya ano pa sarcastic na tugon ni Prime Minister Zhao, at ano naman ba ang patungkol sa kanya. Umano'y paulit-ulit nitong tinatawag ang sarili nito bilang emperador subalit ngayon ito'y nasa ilalim na ng kanyang awa pagkatapos niya itong ma-handover sa bagong emperador personal niya itong edidispat sa kalakip na ang mga taong narito at yung mga sumasalungat sa kanya sa korte maging ang mga concubine nito ay mamamatay ding lahat gayunpaman, wag itong masyadong mag-alala. Ang mga babaeng iyon ay mga kasangkapan lamang na pinili nila upang mapalapit dito lalong-lalo na si Zhao Shu ang second-hand goods na iyon ay matagal niya nang ipinadala sa hindi mabilang na mga lalaki.
Isinigaw na kapagka ang isang kasangkapan ay sumuway sa kagustuhan ng kanyang master ito'y mawawalan na ng value mayroon lamang iisang resulta at iyon ay ang wasakin, burahin. Makikitang ang pagbagso ng enerhiya ni Tuye ay visible na Jiao Zuo paulit-ulit na sambit niya sa seryosong tono ang kumunektang kamao ay nagdulot ng ripple sa pisngi ni Prime Minister Jiao naging dahilan ng kanyang pagsadsad. Ang bagay na ito'y labis na ikinaalarma ni Prime Minister Jiao how cruel sambit ni Tuye ito raw ay napakalupit isang napakaruming baboy ang lahat ng pinagsasasabi nito't ginagawa, ay napakalupit. Jiao Zuo dugtong pa ni Tuye kasabay ng unang suntok ay isinigaw na impyerno sa transmigration na ito impyerno sa misyon na ito impyerno sa system na ito, basag ang itlog ni Prime Minister Jiao. Kasabay ng paggulong-gulong ay maririnig ang alingawngaw ng kanyang hiyaw idinugtong ni Tuye na ang sinabi nito kanina ay tama ang mga kasangkapang hindi na nag-a-align pa sa kagustuhan ng kanilang master, ay dapat nawasakin. Siya ay takot na magkaroon ng anak dahil baka maging hadlang sa pagbagsak ng kaharian kung kaya naman siya ay umaasa sa fitness training upang mag-practice ng restrain araw-araw inabot ng 3 araw na walang tulog sa pagguhit lamang ng mga costume designs para sa cosplay ni kailangan niya pang aralin ang wika ng mundong ito tapos ang isa lang tulad nito ay nangangahas na tawagin siyang walang silbi, si Prime Minister Jiao ay tumilapon palabas ng tent. Siya ay napa-exhale napatanong, kung what the hell ang pinagsasasabi nito. Siya ay bumaling patungo sa mga sundalo nagtanong kung ano pa ang itinatayo-tayo ng mga ito siya raw ay protektahan na ng mga ito sa kasamaang palad, ang mga sundalo ay nagbaling lang ng tingin. Ang paningin ni Prime Minister Jiao ay muling natuon kay Tuye tinitigan sa mata inilahad na ang matandang ministrong ito ay nagkamali kasabay ng ay isinigaw na alam niyang siya'y nagkamali. O tugon ni Tuye ito'y nagkamali so alam nitong ito'y nagkamali pautal na tugon ni Prime Minister Jiao hindi niya raw dapat nilid ang mga sundalo para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Si Tuye ay naglapat ng kamay sa kanyang ulo idinugtong ni Prime Minister Jiao na bukod doon ay dapat hindi siya umiwas sa battle siya ay nagkamali, ang matandang ministrong ito ay nagkamali. Yaman lahad ni Tuye yaman kapangyarihan ng army at trono para sa kanya ang lahat ng mga ito ay walang anumang halaga ang bagay lang kung saan mayroon siyang pake ay mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, subalit siya'y pinagtaksilan. Ano pagtataka ni Prime Minister Jiao pinagkakatiwalaan ito'y kanyang pinagtaksilan sumigaw si Tuye, nabigkasin nito ng malakas. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Prime Minister Jiao ito raw ay kanyang pinagtaksilan lakas pahiyaw ni Tuye kasabay ng pagkonekta ng suntok, hindi niya ito marinig. Hindi na napigilan pa ni Prime Minister Jiao ang pagtagas ng kanyang luha sumigaw na pinagtaksilan niya ang emperador pinagtaksilan niya ang yumaong emperador pinagtaksilan niya ang Chen Dynasty pinagtaksilan niya ang mga tao ng Chen, inulos niya sa pagdurusa. Idinugtong ni Prime Minister Jiao na siya ay isang sinner ng Chen Dynasty siya ay isang sinner patawad, napabuntong hininga si Tuye. Hay siya raw ay pagod na ako ay guilty dagdag pa ni Prime Minister Jiao gayunpaman pagtalikod ni Tuye, ay agad na nagpalit ng mukha. Ang bagay na ito'y nagawang mapansin ni Tuye sa sumunod na segundo'y sumugod si Prime Minister Jiao ang dugo'y tumilamsek, kapansin-pansin ang silhouette ng isang individual mula sa likod ni Prime Minister Jiao, siya ay nawalan ng malay. Sambit ni Tuye Xiao sa wakas ito raw ay gumawa na ng move, isang bagay naman na ikinabigla ni Miss Xiao. Ano sambit niya sa kanyang isip alam na raw ba nito sa simula pa lang na siya ay nagtatago lang sa Longxiang Army ano hindi raw ba kaya, na sa simula pa lang alam na nitong siya ay narito. Tiningnan niya muna ang pulso ni Prime Minister Jiao bago binitawan inilahad kay Tuye na ito ay hindi papatay, nawalan lang ng malay. Ngayon ano raw ba ang binabalak nitong gawin sa taong ito, napaisip si Tuye. Jiao Zuo sambit niya sa kanyang isip inilagak niya ang lahat ng kanyang tiwala at pag-asa sa mga taong tulad nito gayunpaman lumalabas na siya pala ay nagkamali kung kaya naman sa pagkakataong ito, ay hahawakan niya na ang kontrol gamit mismo ang sarili niyang mga kamay. Tumugon kay Miss Xiao na ang buhay nito ngayon ay nasa disposal na ng Longxiang ito'y hindi niya na magagamit ito'y wala ng anumang silbi pa sa kanya si Prime Minister Jiao ang tinutukoy niya, ang notification ng system ay maririnig. Inilahad ni Downey na dahil sa ginawang pag-eliminate ng host sa key figure na si Jiao Zuo ang national power points nito ay madidagdagan ng 5,000 kapansin-pansin naman, ang ekspresyon ni Miss Xiao.
Inilahad sa kanyang isip na ang ito'y tumungo rito ng mag-isa masebdo si Zhao Zuo ma-regain ang military power ma-prevent ang mangyayari sanang digmaan sa loob ng Chen Dynasty. Sino raw ba kasi talaga ito? Idinugtong ni Downey na ang kasalukuyang national power points balance ng host ay 10,900. Sa sumunod na panel ay makikita ang pagdating ng Northern Army sa pangunguna ni General Wang agad na nagbigay ng command umano'y ang army ni Zhao Zuo ay nasa unahan, maghanda sa formation. General Wang lahad ng isang sundalo sabay turo tingnan daw nito banda roon tingnan nito bilis isang bagay naman na isinagawa ni General Wang, kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Sa unahan ay makikita ang kampo ng Longxiang Army sa isang pole, ay makikita ang silhouette ng isang individual na nakasabit. Pag-zoom in ay mapag-aalaman na ang individual na ito ay walang iba, kundi si Prime Minister Zhao. Sister tawag ng isang boses tinatawag si Zhao Shu sa kanyang pagtakbo ang boses ay patuloy na maririnig tinatawag na duwag si Zhao Shu, sila raw ay iligtas nito. Gayunpaman si Zhao Shu ay nagpatuloy lang sa pagtakbo sa kanyang pagmumukha ay mababakas ang matinding horror sa lupa ay bigla na lang mayroong kamay na dumakma sa kanyang kanang paa, naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sister sambit uli ng boses nagtatanong kung bakit sila'y hindi nito pinapansin ano sila raw ba ay nakalimutan na nito, bakit sila'y hindi pa rin ito ipinaghihiganti. Survive si Zhao Zuo raw ay patayin nito si Zhao Zuo ay patayin nito, napahiyaw si Zhao Shu. Nang siya naman ay mapatingin sa unahan ay mas lalong nasindak ang kakatwang halimaw na anyo ni Prime Minister Zhao ay makikita Zhao Shu lahad nito, siya raw ay tinridor nito. Isang kasangkapang tinridor ang kanyang master ito ay matutulad sa mga iyon sasapitan nito ang sinapit ng mga iyon gayunpaman, bigla na lang nagkaroon ng pagsabog. Pagtila ng usok ay maaaninag ang dambuhalang espadang nakabaon sa noo ng halimaw na Prime Minister Zhao matutuklasan na ito ay kagagawa ni Tuye sa muli ay mayroong maririnig na boses tinatawag na sister si Zhao Shu, at siya ay nagising sa malalang bangungot. Sister report ng concubine ng Majesty ay nakabalik na ng ligtas at iyon ay naghahanda, upang ipatawag ang lahat ng mga ministro sa Great Hall. Bukod pa dun si Zhao Zuo rin ay in-execute na ng Majesty sa kanyang narinig ay hindi maiwasang maluha ni Zhao Shu umano'y sa wakas ay tapos na. Sa sumunod na araw pagkatapos na madil ang patungkol kay Prime Minister Zhao si Tuye ay bumalik sa Tianjin upang formal na tanggapin ang congratulations o pagbati, mula sa hari ng timog na si Tu Su. Ang eksena ay dumatal sa loob ng korte Wasaki ng bansa paulit-ulit na sambit ni Tuye sa kanyang isip ngunit ano ba ang eksakto niyang nawasak sa pagkakataong ito? Sa ngayon ang harem ay napaka-devoted na sa kanya ang mga ito'y hindi niya na magagamit pa si Tu Su naman ay determinado na naibigay sa kanya ang trono habang si Li Tianyuan naman ay tuluyang natuyo, matapos ang naging pagkamatay ni Prime Minister Zhao. Sa kasalukuyan ng parehong civil at military officials ay kasing tatag na ng pundasyong bato ang mas malala ang kanyang national power points ay nasa 15,000 na kung kaya, papaano niya pa maaasahan ang mga ito sa pagtulong sa kanya sa pagpapabagsak sa bansang ito.